Kung kagustuhan ng mga kongresista na ituloy ang impeachment, gagawin nila sa madaling paraan. Mayroon po talagang paraan na mas mabilis. Normally yan, ang complaint ay dadaan sa Committee on Justice for determination of sufficiency in form and substance. Pwedeng i-shortcut yon at dumiretso sa plenaryo kung i-endorsohin ito ng maraming mga kongresista. Kung mangyari yon, tuloy ang impeachment. Kung mangyari ang impeachment, mas kakailanganin ang boses natin. Mas kakailanganin yung ating paninindigan. Mas kakailanganin yung suporta natin sa isang opisyal ng gobyerno na walang masamang ginawa kundi maging popular. Walang masamang ginawa kundi manilbihan sa atin. Walang masamang ginawa kundi maging threat doon sa tuloy-tuloy na pag-aangkin ng poder ng mga opisyalis ng gobyerno na hindi naman nagbibigay serbisyo sa atin. So dahil threat si Inday Sara, yan po ay gakunin nila lahat ng pagkakataon. Nasiraan siya, natanggalin siya sa pwesto, or tanggalin yung ating pagtitiwala sa kanya. Ang attack dito sa ating karapatan magsalita at magpahayag ay para hindi tayo magsuporta kay Inday. Pag wala si Inday at wala si Rodrigo Duterte, tutuloy-tuloy po ang pagbabago nila ng saligang batas. Babaguhin nila ito para tuloy-tuloy silang nakaupo sa pwesto. Yun po ang ultimate goal nila dito. Huwag po nating kakalimutan, nag-umpisa ang lahat ng ito nung nadiskubre natin na may People's Initiative. So, impeachment, isa lang yan sa paraan para matuloy ang kanilang mga plano na tuloy-tuloy na silang hindi bababa sa pwesto. Yan po yun. Tanong! Magandang gabi po, mga Tony Casey. Ang tanong ko po, kung ang mga aktivista po nag-file niyan ng impeachment complaint, pwede din po ba tayo bilang mga mamamayan na sumusuporta sa katotohanan at para sa kapakanan ng bayan, ay pwede din po ba natin kontrahin by petition ang pinal nilang impeachment? Tayong mga mamamayan ay magpapile din ng for dismissal dyan sa impeachment na ipinapile nila. Hindi, petition na. Petition to disqualify. Tayong mamamayan, ma'am, kukontrahin natin dahil tayo po, hindi po tayo pumapayag dahil walang grounds for impeachment. Abnormality po kasi, ma'am. Wala pong batas na nagsasabing hindi pwede gawin yan. So pwede pong gawin yan. Pwede natin ipahayag ang pagtutol natin sa impeachment. Bukod pa dyan, may dagdag ako. Thank you, ma'am. Pwede tayong sumulat sa Kongreso. Sulatan natin yung mga kongresista at humingi ng investigasyon sa Committee on Ethics tungkol dito sa mga nakaupo sa Quadcom, sa Speaker of the House, lahat ng mga nambabalahura ng mga resource person. Tanungin natin, may karapatan pa bang umupo ang mga kongresista kung ganyan sila kabastos mga pinagawang mamamayan? Binababoy na nila. So, dagdag po sa inyong petisyon, isa-isa tayong magsulat. Yes! Lagdan niyo yung pangalan ninyo bilang isang ordinaryong mamamayan, botante ng Pilipinas. Kini-question ko yung kapasidad nitong kongresista, si Mr. So-and-so or Miss So-and-so, na manatili sa Kongreso, gawa ng kanyang unethical behavior sa Kongreso. Mag-demand tayo ng investigasyon sa mga kongresista nagpapakita ng hindi magandang asal, na nagpapakita sa ating kabataan na pwedeng mambastos kung ikaw ay nakaupo sa pwesto. Thank you, ma'am. Thank you. Hindi po ito tama, and therefore, malaya tayo magsulat, magpetisyon, lunurin natin sa dami ng petisyon at mga sulat. Pwede pong email.
Ma'am, video recording. Pwede, pero isusumitin ninyo. Huwag niyong iwan lang sa social media accounts Yes, ninyo. yes. Sumulat kayo. Pakita ninyo na totoong tao tayo. Yes. Na nagre-reklamo tungkol sa behavior ng mga kongresista. Paano nila ginagawa ito? Pwede natin gawin isang sulat para makita nila na marami tayong galit. Hindi po illegal magsulat sa Kongreso. Tama. Bahagi yan ng ating karapatan ipahayag sa ating mga miyembro ng Kongreso na hindi tayo masaya sa pamamaraan nila ng pagkikipit ng mga resource persons. Yung paraan ng kanilang congressional inquiry ay may problema. May problema din ang ilang mga kongresista na akala nila nakakatuwa yung kanilang magsasalita. Nakala mo sa gano yung iba sa kanila doon. Kung make it as specific as possible, pwede kayong mag-include ng mga clips ng mga nakikita ninyo sa social media. O ito. Yes. Kung sino man sa tingin ninyo ang hindi tama ang asal sa Kongreso, pwedeng ireklamo sa Committee on Ethics. Ngayon, posibleng hindi tayo pansinin. Sanay tayo dyan. Pagkatapos yung isumite, pag nakitang may received na yan, i-post natin sa ating social media account. May 15 days sila. 10 to 15 days na umaksyon sa ating mga sulat. Habang nagpupulong tayo, tuloy-tuloy pa rin po ito at gagawa tayo ng lahat ng mga legal na paraan para marinig nila yung ating hinanaing. So, tama po yan. Petisyon at sulat, reklamo, letter complaint tungkol sa asal ng mga kongresistang nakaupo sa Committee on Good Governance, sa Quadcom, at sa minsan pati yung Committee on Appropriations nung sila po ay nanggigipit kay Vice President Inday Sara. Remember, the internet is forever. Since ito ay sulat lamang, hindi po kailangan notaryado. Pero importante na makita ninyo kung kailan nila na-receive para ito po ay mapapahayag natin kung sila ay umaaksyon o hindi. Pwede po personal. Pa-receive nyo, patatakan nyo. Ma'am, kanino po ba namin i-address yung sulat? Kanino po ba namin i-address yung sulat? Pwede ninyong i-address kay House Speaker o pwede ninyong i-address dun sa presiding officer or head of the Committee on Ethics.